my co-preacher, my brother Benji Dorian. Itaas po ang ating mga kamay, may mahal, tayo po magkaisang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dakila ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoong Isus. Sa oras to, mahal na Pinoon, hallelujah, sa aking pagdadala ng iyong banal na mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, ang paunawa ang bawat isa narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanila ang ebanghelyo ng kaligtasan. Sa ganang akin, wala akong magagawa at sa naunang dalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, sa buong na panalangin ng kanyang buong pamilya, sama-sama naming sinasaway anumang gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at pagalinlangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Makabalik na po kayo sa inyong mga upuan. Hallelujah. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our dearest Jesus. And we give double respect and honor, and we cherish the blessed memories, preachings, teachings of our dearly beloved and honorable parents in the Lord. Hallelujah. And I also greet the beloved Almeida family. Sa inyo lahat, minamahal mga kapatiran, to our beloved newcomers or visitors, our beloved webcast viewers, magandang hapon na po sa lahat. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. At kung inaalaala, inogonita o sineselebrate ang birthday ng ating kagalang-galang at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. We commemorate her birthday. Siya po ay ginamit na malapit noon, nakatuwang sa ating kagalang-galang at minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, instrumento ng mahal na Panginoon para maitayo ng ating mabait na Diyos ang kanyang iglesia para paghanda sa kanyang ikalawang pagparito. Amen. Everybody say, praise the Lord. Maalala ko yung nagkausap ko na isang pari, a Jesuit priest. Siya po ay naka-stay sa Vatican bilang Jesuit priest. Kasi pag Jesuit priest ka, doon ka sa Vatican, training, stay, tinatawag po silang mga sundalo ng Papa sa Roma. No, they are the Jesuit priests are soldiers of the Pope. Matindi po yung kanilang mga training. Mas mahirap pa yung trainings nila kaysa mga CIA
o Central Intelligence Agency ayon po sa kanya, minamahal. At pinakita po niya sa akin yung kanyang abilidad, yung sardinas na hindi nagabukas, pinisil niya yung minamahal, nagbiglang sumulpot po yung laman sa loob. Ganon kalakas, pag mahawakan ka, hindi ka na makawala. Sabi niya, natuklasan niya na hindi ang kanyang relihiyon ang totoong itinayo ni Kristo. Ayon pa sa kanyang binanggit, sabi niya, ang kanya daw relihiyon ay satanic. No? Yun yung kanyang binanggit. So nagulat ako, minamahal. Bihira pong magsabi ng totoo ang isang taong nanungkulan sa kanilang relihiyon at mataas ang posisyon. Nung sinabi niyang ang kanyang relihiyon ay satanic, sabi niya, ako ay naniniwala na mayroon talagang totoong iglesia katulad nung kapanahunan ng mga unang Kristiyano, at sila ang babalikan ng mahal na Panginoong Hesukristo. Ito man ay maliit na grupo o malagking grupo, sabi niya, basta ang kanilang grupo ang siyang babalikan ng mahal na Panginoon at ang kanilang itinuturo at ang presensya ng Diyos, ang pagkilos ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon ay pariho katulad ng unang Kristiyano. At dinagdagan pa niya, alam mo, nanonood ako kay Evangelist Almeida sa telebisyon. Tama lahat ang kanyang sinasabi. Masakit lang ang katotohanan, sabi niya, minamahal. Maya-maya dumating yung kanyang auntie. Sabi ng kanyang auntie, Father, kararating ko lang galing sa ospital, pinalabas na ako ng doktor, wala na daw kagalingan ang aking sakit. Ipag-pray mo ako, Father. Auntie niya yon. Tinuro niya ako, sabi niya, yan si Brother Danny, Jesus Miracle Crusade sila. Ang Diyos nila ay nagpapagaling ng sakit. Nagulat din yung auntie niya dahil iba yung tinuro niya. Amen. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Kung wala ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon, saan tayo ngayon, minamahal? Marami pong mga nangarap na gamitin ng mahal na Panginoon. Maraming nagsasabi sila ang tunay na alagad ng Diyos, pero hindi po nagmamanifest sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos katulad dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Napapariwara na yung mga membro nila. Minamahal. Sabi nga ng Biblia, ang mga bulag, ang isang bulag, nag-aakay ng kapwa bulag, ay sila'y mahuhulog sa bangin.
sa impyerno. No? Marami pong mga tao ngayon, kahit wala po silang nakikitang presensya ng Diyos, walang pagbabago ang kanilang buhay, nakikita po nilang talamak na mga ginagawang kasalanan sa loob ng kanilang iglesia. Tahimik lang sila, minamahal, dahil sila ay naniniwala na mayroon talagang iglesia at akala nila yung iglesia na yun na yung napasukan nila. Pero nung nangaral ng ating mahal na pastor, unti-unti naliwanagan ang lahat ng mga relihiyon. Amen. Nung hinamon na ni mahal na pastor ang lahat ng mga leader ng relihiyon na manalangin sa Luneta para uulan, dahil habang drought o El Nino. Hindi na umulan. Tapos mga December, November, December, January, February, March, April, May. May po 'yon. Imagine yung more than 6 years, 6 months, no? More than 6 months na walang ulan. Mahaba talaga na walang ulan, na namumblema na ang mga, hindi lang yung mga nagtatanim, yung mga matataas na building sa Metro Manila, hindi na po nakaakyat yung mga tubig. No? Nagrarasyon na sila ng tubig. Kasi ang Metro Manila, pag wala pong tubig ang mga dam, mamatay po sa uhaw ang mga tao dyan. Bumbero na po yung ginagamit para magrasyon ng tubig. So naghamon ang ating mahal na pastor. Kasi lahat ay nagsasabing nasa katotohanan. So hinamon ng mahal na pastor ang leader ng Iglesia Katolika, Iglesia ni Cristo ni Manalo, at iba pang mga malalaking mga grupo. Pumunta kayo sa Luneta. May 3, 4, tsaka 10 yung crusade. May 3 and 4, ibigay ko sa inyo yan. Bagamat tayo po ang nagbayad sa renta ng Luneta, krusada natin yon. Ibigay ko sa inyo yan. Habang kami nagkukrusada, pumunta kayo doon. At manalangin kayo, sama-sama na kayo. Dalhin na niyo yung mga ribultong naghihimala. Lahat naman nagsasabing na sa katotohanan, manalangin kayo, sama-sama na kayo. Pag babagsak ang malakas na ulan, pag uulan sa inyong panalangin, kayo nga ay nasa katotohanan. Ayun, in-announce po yun. Live sa telebisyon. Pina-follow up ng mga radio announcers, mga broadcasters, mga radio commentators, television commentators. May 3, 4, inantay ni Malapastor na mayroong magpakita at pupunta sa pulpito at manalangin. Wala pong nagpakita kahit isa. Walang nagpakita kahit isa. Sabi ng mahal na pastor, sa May 10, bumalik kayo, magsasawa kayo ng ulan kasi mananalangin ako. Mayroon palang nakarinig na isang CIA agent. Ayon sa kanyang patutuo, yung CIA agent na yon, pag nagre-ritual sila, umiinom sila ng dugo ng tao. Talagang matatapang, pumapatay. Sabi niya, babalik ako. Kasi na-interest siya eh.
dumalo siya ng 3 at saka 4, wala namang tumanggap sa hamon. Sabi ng CIA agent, si Major Nugget, babalik ako. Pag hindi uulan, ako ang magpapaulan ng bala sa katawan mo. Bumalik siya pagkamitin. Pagdating niya sa Luneta, ganun pa rin. Wala silang nakikitang bahid ng ulan o sign na mauulan dahil wala talagang ulap. Kahit maliit na ulap, wala. Umaga pa lang, nagyayaw-yaw na yung mga radio announcers, mapapahiya si Evangelist Almeda dahil sabi ng Pag-asa, walang pag-asang uulan. Pinagtatawanan ng ating mahal na pastor. Pag-umpisa alas 12 ng tanghali, pati mga kapatiran kinabahan na rin. Habang nagpupuri, nakatingala sa langit, wala naman talagang ulap. Alauna, alas 2, alas 3, hanggang kumanta ang Finest Choir. Nung kinantaan ng Beloved Finest Choir, Jesus Finest Generation Choir ang Jesus Shall Reign. Tumayo ang mahal na pastor, pinapaluap. Habang nanalangin ang mahal na pastor, ang mga kapitera nakapikit. Back up prayer. Kasi wala talaga eh. Alas 12 pa lang, pag umpisa, nakatingala sila, wala talaga. Alang grabing init. So nung nanalangin ang mahal na pastor, silang lahat, sumabay sa panalangin, back up prayer, nakapikit. Hindi na sila tumitingala sa langit, nakapikit na. Habang nanalangin ng ating mahal na pastor, ayon sa aking nakausap, minamahal, I was in Leyte during the time in Abuyog, Leyte. Na-assign ako sa Abuyog, Leyte. That was 1992. Nag-full time ako 1991, October 21. Tapos sa April, last week of April, nalipat ako sa Leyte. Nasa Leyte ako doon. Pero narinig ko yung hamon ng mahal na pastor. Sabi ng kausap ko, nakapikit sila lahat. Maya-maya, habang nanalangin ang mahal na pastor, kalagitnaan ng kanyang panalangin, nakaramdam siya ng lamig na hangin. Bumabayo po yung lamig na hangin sa Luneta Grandstand, napakalakas. At nung nirebuke ng mahal na pastor, at siya'y nagsabi sa pangalan ni Jesus, uulan. Ilang segundo, minamahal, bumagsak yung napakalakas na ulan. Tuloy-tuloy yung ulan. Nagsalita yung kandidato pagka-presidente, si Ramos, Secretary Ramos, siya ang secretary sa National Defense, tapos tumakbong presidente. Nagsalita siya, ngayon lang ako nakakita ng totoong himala. Imagine, tumanda na siya sa kanyang relihiyon, bagamat mayroong mga himala ng Manawag, himala ng kahit saan-saang himala. Pero galing sa bibig niya, ngayon lang ako nakakita ng totoong himala. Ibig sabihin, yung mga himala na kanyang nakikita dati, mga fake na himala. Amen. Yung iyak-iyak yung rebulto. Siyempre, nasa military sila, sa intelligence sila. Alam nila na hukus-pukus yun. Pero ayaw na lang ibulgar
Dahil mapahiya sila dahil relihiyon nila yan eh. Ha? Pero nung bumagsak yung napakalakas na ulan, halos buong team ni Secretary Fidel Ramos nandoon. Yung kapatid niya na si Leticia Ramos, si Hani, na tumakbong senador, nandoon din. Nandoon din yung abogado ni Marcos, si Lazaro. Lazaro ba yung apelyido noon? Nandoon din. Dami, libo mga tao nandoon. Tapos sabi ng mahal na pastor, beloved Secretary Fidel Ramos, ikaw ang mananalo, ikaw ang next president. Ang sa sorbe, pang-4, pang-5 lang si Ramos. Ang nangunguna, si Miriam Defensor Santiago, pumapangalaw si Danding Cuangco, si Revilla, yung Revilla na tumakbo din, military din yon. Yun, palit-palitan lang sila doon. Tapos pang-4, pang-5, kumisa pang-4, pang-5, natupad po yung sinabi ng mahal na pastor. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. At marami ang mga tao na mulat sa katotohanan na ang iglesyang ito ay totoong iglesia ng ating mabait na Diyos. Maraming nabautismuhan in the name of Jesus Christ. Maraming gumaling. Yung mga dumadalo, minamahal na naka-wheelchair, nakahiga na lang sa folding bed, nung sila ay dumalo at na-pray over, lalo na nung sila nabautismuhan, umuwi po sila na nakalakad na. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So, yun po yung sinabi ng isang pari na si Jesus Cabeltes. Jesus Cabeltes po yung kanyang pangalan. No? Actually, umalis na siya sa pagkapari niya, nag-proceed siya ng law or doctor. Basta nag-proceed siya ng kurso. Dahil sabi nga niya, ang kanyang relihiyon ay natuklasan niya satanic. Saan niya natuklasan? Sa Vatican. Hindi naman niya natuklasan dito kasi dito mga seryoso ang mga Pilipino. Diba? Pag mayroong prosesyon ng Nazareno, nandiyan, milyon ng mga Pilipino ang talagang seryoso dyan. Mga ati-atihan sa Cebu, sa Iloilo, kahit saang sulok ng buong Pilipinas, makikita mo yung mga Pilipino na seryoso. Pero sabi niya, dito lang sa Pilipinas, nakita ko yung pagkaseryoso. Pagdating daw niya sa Italy, pagdating niya sa Vatican, sa Roma, wala pong Katolikong seryoso doon. Wala. Kahit sa Vatican, mayroon siyang mga na-discovery. So, hindi na kailangang sabihin, pero kininto niya sa akin. So, doon tumibay ang aking panampalataya na ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito ang totoong iglesia ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Acts 4:12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Sa pangalan lang ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan ng tao mabautismuhan in the name of Jesus Christ.
according to Acts 2:38. Pag hindi ka baptized in the name of Jesus, wala kang kaligtasan. Walang kapatawaran ng kasalanan, hindi mahugasan ng iyong kasalanan, at hindi mo matanggap ang Espiritu Santo. Basahin po natin, mga Gawa 4:12 sa Tagalog at Ilocano. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng mga gawa, mga minamahal, ang kabanata ay 4, talata 12. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. Ilocano version. Dito po sa Arami, Pakihanda ang Ephesians 5:23. 4 ang talatay 12. Ket awan di sa bali, apakisalakanan, uray si asino, tawan di sa bali anagan iti babaen ti langit, ana ited kadagiti tao, apakabalinan tayo, amay salakan. Amen. Ephesians 5:23. Christ is the head of the church and He is the Savior of the body. Ate pong basahin. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng Efeso, kabanata 5, ang talata ay 23. 23. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ilocano. Ito po sa taga-Peso 5, ang talatay 23. Tati asawa lalaki, isuti ulo iti babay, akasmet ni Kristo, isuti ulo ti iglesia, ket isumet lang ti manangisalakan iti bagi. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So mayroon talaga siyang iglesia. Bagamat ang kaligtasan ay sa Kanya, pero mayroon siyang iglesia na dapat ang mga tao papasok doon. Amen. Para maturuan, katulad ng ating mahal na kapatid. Ang ating pong mahal na kapatid, minamahal. Na problema siya. Anong masasakyan niya? Hinatid lang siya ng kanyang kakilala o kamag-anak doon sa kanto. Wala siyang masakyan, gabi na. Bago siya nag-cross sa kalsada, tiningnan niya left and right. Ang layo ng tingin niya, left and right, wala namang sasakyan. Walang tricycle. Pagtawid niya, pagbalik tingin niya sa kalsada, oy, mayroon ng tricycle. Nagulat siya. Bakit biglang may tricycle? Wala naman siyang narinig na andar. Sumakay siya, hati dito sa chapel. Nung binigyan na niya ng pamasahe, 100, sinuklian siya ng 250, 100 pa rin. Hindi niya makita yung mukha ng driver. Hindi niya masilip. Tapos, wala ka namang kinuha dito. Nagsinyas lang na, okay lang. Hindi nagsalita. Naulit. Para fully makumberti talaga siya. Naulit. Nung naulit, sabi niya, bantayan ko na talaga. Titingnan ko yung mukha. Hindi niya makikita yung mukha dahil nung tinitingnan yung side mirror, nagliliwanag yung mukha. Nung dumating dito, binigyan niya ng pamasahe, sinuklian lang din yung 100 niya, 100 din ang sinukli. So sabi niya, wala kang kinuha. Nagsinyas pa rin na, okay, walang problema. Sinilip talaga niya yung mukha.
Hindi niya maaninag yung mukha kahit mata dahil napakaliwanag yung mukha. O sino yon? Mahal na Panginoon? Amen? Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ating mahal na Panginoon. Yun yung kakaiba. Dito sa atin, mayroon po tayong nararanasan na kakaiba. No? May nakakita ng anghel. Iba't ibang mga himala. Nahulog sa bangin yung sasakyan, yung sa Bukidnon. Galing sa overnight. Nakasakay sila lahat, mga Mariano family, sa jeep. Pagdating doon sa tulay, paliko yung tulay, tulog na yung driver, instead na lumiko, dumiritso sa bangin. Napakalalim yung tulay, puro bato sa baba. Pagtingin ng mga tao, sabi nila patay lahat. Hindi nila alam yung mga pasahero, nandoon na pala sa taas, nakaupo, buhay lahat. Pero, wasak yung jeep. Pero pakiramdam nila, nung lumipad na sila at nakagising at sumigaw sila ng haleluya, para daw silang nilagay sa kotson. Pagbagsak. So anong kotson doon? Pagtingin, wasak yung jeep. Ni isa sa kanila, walang nasugatan. Oh. Naranasan din namin yan. Sa may Claveria, galing kami ng Abra. 17 pasahero. Halos na 8 yung katawan ng JMC. Kaming mga pasahero, buhay lahat. Walang bali, walang galos. Yung cake na niregalo sa beloved wife ko, nakatungtong sa speaker, ang speaker lumipad, bago bumagsak, yung cake, kahit man yung kanyang, anong tawag nun? Icing, hindi dumikit sa karton. Pagbukas sa cake, intact yung cake, hindi dumikit sa karton yung icing. Samantala yung pinatungan ng cake, lumipad. Hinawakan lang ni J-Lord, pabalik, kasi baka ma-turtle kami. O, tingnan mo. Gaano ka totoo ang Diyos natin? Imposible, sabi ng mga pulis. Sabi ng mga kapitbahay doon na nakagising, narinig namin yung pagharurot ng sasakyan nyo. Tumakbo ng 120. Nagmamadali dahil gustong maabutan yung gawain dito dahil Holy Supper dito ng linggo. O mga alas 3, alas 4 ng madaling araw yun, narinig daw nilang humarurot. Nagulat daw sila, bakit haharurot? Yung tulay, hindi pwedeng madaanan dahil ginagawa. May detour. Pag-break niya doon sa mga graba, lipad na kami. Imagine 100 to 120 na takbo, tapos bigla kang mag-break. Kalalagay lang yung graba doon sa approach ng tulay. So, gumano na kaagad yung sasakyan. Pa-left. Doon kami bumagsak sa detour. Sa gate. Nagalit pa yung may-ari ng gate dahil ang kambing niya, mga 100 na kambing sa loob, lalabas daw. Bakit daw binangga yung gate? Baka daw nakatulog yung driver. Akala niya, dumaan kami sa detour. Nung sinabi niya, galing po kami sa itaas, naawa yung may-ari ng gate. Pinakain kami. Bumili ng pandesal, pinainom kami ng gatas o kape, tapos, ayun, sabi niya, himala nang nangyari sa inyo. Halos sabay-sabay yung pagdating ng pulis at sa ambulansya, hinanap kaagad ang patay. Wala silang mahanap, nagtatawanan yung pasahero nandoon sa taas. Ganyan ang Diyos natin. Buhay. Amen. Everybody say, praise the Lord. Because we are the true church of the living God.
Sabi ng Bible, minamahal sa 1 Timothy 3:15, the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Ang totoong iglesia ng Diyos na buhay ay nagtuturo ng tamang ibanghelyo. Amen? Hindi po, kung naghawak ka na ng Bible, tamang ibanghelyo na yung ituturo mo. Kailangan doon ka sa totoong iglesia ng Diyos dahil ang ituturo doon ay totoong ibanghelyo. Amen. Hindi lang yung nakahawak lang ng Bible, naka-aral lang na sa Bible school, nangaral na kaagad. Mayroon talagang katawan ni Kristo na nandoon ang mga taong binago niya. Amen? O yung malakas mag-image yan, galing sa iglesia ni Kristo ni Manalo yan eh. Angkil niya ministro doon. Pero pag maglalakad sila sa kabataan niya, maglalakad sila kasama yung kanyang mga barkada. Siya yung nagpakilalang iglesia, siya pa yung namumuno sa kalukuhan. Pag sabi, batuin natin yung ilaw, batuin nila yung ilaw sa kalsada. Batuin natin yung bahay, batuin nila yung bahay. Oh? Pero nandito sa Jesus Miracle Crusade, ang tigas ng puso niya, ilang taon bago magpabutismo? 1 year? 1 taon dito nakatira. Sana pinarintahan na. Nagpapalibre pa dito. Dito pa kumakain, tapos hindi nabutismuhan. Kasi matigas talaga yung, sila lang daw ang katotohanan, sila daw maligtas eh. Pero ang iniisip-isip niya, paano kung maligtas eh, puno ako ng bisyo. Punong bisyo yung makasama ko, kahit yung uncle ko, kahit yung mga ministro doon, kahit yung mga kilala niya doon na may posisyon sa kalang churches, eh gumagawa ng kadimunyuhan. Sabi niya, paano kami maligtas? Eh dito sa Jesus Miracle Crusade, yung chapel natin dito, pugak-pugak, mga butas-butas pa yung atip, sabi niya, sa chapel pa lang, wala na sa katotohanan to. Pero mga tao, nagbabago. Kasi ang iglesia, hindi naman kapilya yan. Amen. Eh, bakit? Pag mayroong bote ng Coke, nakalagay doon Coke, pesticides pa lang na sa loob, inumin mo. Kasi nakalagay doon Coke, Coca-Cola. Oh. Kakulay ng Coke yung pesticide. Ilagay mo doon. Ilagay sa rep para malamig. Tapos painom sa'yo. Pag ganon mo, naamoy mo, hindi, alam mo, inumin mo pa dahil nakalagay doon Coca-Cola. Hindi talaga. Titirik ang mata mo pag inumin mo yan. Wala kang kaligtasan, patay ka dyan. Amen. Amen. So, ang importante yung nasa loob. Di ba? Oh, kung tanggalin natin doon sa bote niya Coca-Cola, ilagay sa baso, ilagay sa pitchel, lagyan ng ice. Pag amoy mo, Coke, sabihin mo, hindi ako inom kasi wala sa bote. Baka hindi Coke yan. Ganon. Ayaw mong inumin dahil wala sa bote, wala nakalagay doon Coca-Cola. Nasa pitchel na siya, nilipat sa pitchel, tapos nilagyan ng ice, ang lamig-lamig, hindi mo inumin dahil wala sa bote, ganun yon. Tapos yung pinalit sa bote, pesticide, malamig din, yun ang inumin mo. Ang importante yung nasa loob. By their fruits, you shall know them. Dati bakla, sunod-sunod kanina eh. Dati tomboy, dati bakla. Binago naman na Panginoon. Sa ibang relihiyon, wala na silang magawa doon. Ipakasal na lang nila, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Wala na silang magawa, pero dito, mayroon tayong magagawa dahil ang Diyos natin ay buhay. 1 Timothy 3:15, huling talata. Hallelujah, praise the Lord.
Dito po sa banal na aklat ng unang Timoteo, Kabanata 3, ang talata ay 15. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Amen. Ilocano version. Dito sa unang Timoteo 3, ang talatay 15. Ngem no mabayag tutap no amom no kasano ti may parbeng kababalin ti sang kabalayan ti Dios nga isu ti iglesia ti Dios as ibibiyag nga adigi ken sa diri iti kinapudno. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say praise the Lord. Ang ginawa ng mga nagtatayo ng kanya-kanilang relihiyon para mapaniwala ang mga tao, nabasa nila, Iglesia ng Diyos na buhay, Church of the Living God. Parehistro kagad. Parehistro, Church of the Living God. Nabasa nila, Church of God. Parehistro din, Church of God. Ibang grupo din yon. Nabasa, Churches of Christ. Parehistro naman, Churches of Christ. Church of Christ. Lahat na nabasa dito, parehistro. Tapos yun ang dadalhin nila, kami ang katotohanan. Ito, nabasa oh. Nabasa. Kapangyarihan ng Diyos ang importante. Amen. Para hindi ka ma-fake, hindi ka maluko. Hanapan mo ng bunga. Amen. Signs, wonders, and miracles. Di ba? Hinamon na nga sila ng malapastor. Ayaw nilang tanggapin dahil baka mabuking sila. Nung nagkaroon ng problema ang bansa, yung kanilang mga leader, mga religious leader, mga ministro, mga pastor, mga pare, mga obispo, mayroon mang nagsabi na pupunta kami sa kampo ng Abu Sayyaf at iligtas ang mga hostages. Wala! Ang malapastor, pumasok, pero hindi basta-bastang pumasok. Nag-ayuno muna ng 40 days and 40 nights without eating. Konting tubig lang. Pagpasok doon, pinapasting pa na kami ng mga Abu Sayyaf ng 7 days and 7 nights without food and water. Nung nalampasan namin yun, sabi ng mga Abu Sayyaf, lingkod nga kayo ng tunay na Diyos. Hindi kami ang nagsabi sa kanila, sila ang nagsabi. Sabi ng mga Abu Sayyaf, ngayon lang kami nakakita ng tunay na Kristiyano. Kasi ang nakikita nilang mga Kristiyano, hindi tunay. Amen. Kristiyanong sabungero, Kristiyanong lasinggero, Kristiyanong nangangagaw ng lupa, Kristiyanong korap, lahat na. Kung anong maisip mo. Pero sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sabi nila, kayo ang tunay na Kristiyano. Kasi nagbabasa din sila ng Bible. Oh, pinag-aralan din nila. Sabi nga ng driver ng aming sinakyan from Dubai to Fujairah, you know, Brother Danny, a true Christian is a true Muslim. And a true Muslim is a true Christian. Ang totoong Muslim ay hindi pumapatay. Ang totoong Kristiyano ay hindi pumapatay. Yung mga Muslim na pumapatay, hindi totoo yan. Ang mga Kristiyanong pumapatay ay hindi totoo yan. So sabi niya, the true Muslim and the true Christians, walang kaibahan. Pwede daw mag-asawa yun. Pero sabi niya, mayroon pa ba? Hinahanap niya, mayroon pa ba? No? Pero napansin niya, pag sumasakay kami, nanalangin. Taas ng kamay. Tapos nung sumakay yung ibang kapatiran na hindi nanalangin, hindi nagtaas ng kamay, nagreklamo yung driver na Muslim. Why?
Sister Jeannie and Brother Danny, when they enter the car, they raise their hands like that, they pray. But you did not pray. Nagpalusot naman yung mga kapatiran. Hindi, sa pastoral, nag-pray na kami. Diba? Oo. Kasi yung ang ginagawa natin, binabantayan nila yon. Amen? Everybody say, praise the Lord. O baka may magtanong, why you wear pants, and then mayroon siya kakilalang Jesus kasi nagpapalda. O baka magrason na naman. Nagpapalda man ako pag dalo sa gawain. O, gano'n, diba? Huwag na nating irason. We must follow the teaching of the church, and God will bless us abundantly. Amen? Kasi pagdating ng rapture, pagdating ng ating mahal na Panginoon, hindi naman pwedeng magrason-rason pa tayo na, mahal Panginoon, sumusunod naman ako pag dalo eh. Pag hindi na ako dadalo sa bahay lang, pwede bang mapalusot na lang, no? Di ba? Wala na, rapture eh. Naiwan ka na sa rapture. Paano yun? Paano mo i-justify? How to convince God? Walang nakatago sa Kanya. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kahit anong mangyari sa mundo. Sabi ng Biblia, mayroong mamamatay sa kanan, sa kaliwa, thousands of them, pero sa'yo, hindi ito darating. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Sa lahat ng mga baguhan na narito, to our beloved viewers, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Sabi ng Acts 2:47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. The Lord added to the church daily. Hindi ka na kailangan makipagdebate pa para may makumbinsi. Ang Diyos na ang nagdaragdag araw-araw. Yung mga pinaghihimalaan ng mahal na Panginoon. Yung mga taong naghahanap, saan sila pupunta para magbago ang buhay nila. Dadalhin sila ng malapinoon sa totoong iglesia na nagtuturo ng buong katotohanan. At sa John 10:9, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved. Ako ang pintuan. Hallelujah. Sabi ni Kristo, He is the door. So sa lahat na naghanap ng katotohanan ng paglilingkod, kumakatok ang mahal na Panginoon sa bawat puso ng bawat isa. Ating pong mga kababayan, namumuno sa ating bayan, mga religious leaders ng ating bayan, armed forces, Philippine National Police, all walks of life, they need salvation. They need Savior. They need God. Not religions. Jesus Christ, the true God and eternal life. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ye must be born again. Ye must be born of water and of the Spirit. You must receive water baptism in the name of Jesus Christ, and our loving God will baptize you, His Holy Spirit. Awitan natin din mahal na Panginoon. Hallelujah.
Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. papuri pagsamba iaalay. Bukas noon ngayon magpagkailanman luwalhati ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at kaibigan. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kabantay sa aking puso, sa aking buhay. Papuri pagsamba iaalay. Bukas noon ngayon magpagkailanman luwalhati ka. Hallelujah, praise the Lord. Para po sa ating mga baguhan, mga viewers na mga baguhan at dito po sa harapan,
itaas po ang inyong mga kamay. Mayroon pong 4 na reglamento, kaligtasan. Una-una, pananampalataya na makamtan sa pakikinig sa salita ng Diyos, pagsisisi, pagtalikod sa masamang gawa, at tanggapin po niyo ang bautismo sa tubig pagkatapos natin managawain sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At patuloy po kayong dumalo at maglingkod sa mahal na Panginoon. Diyos na ang gagawa, bautismo ng banal na Espiritu Santo. Itaas po ang inyong mga kamay. Ating pong mga viewers, mayroon po kayong mga kasama dyan na mga hindi pa, hallelujah, isinuko ang buhay sa mahal na Panginoon. Sumunod ka sa panalangin ito sa panalangin sa pagsisisi. Mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po ay taus-puso na nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari ng aking buhay, pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako, 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat na tumanggap sa mahal na Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan, baguhin mo kanilang mga buhay, gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa katan. Iligtas mo sila sa 10 alang mamahal sa buhay. In Jesus' name, I pray. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, may mahal. So patuloy po tayo, pwede na pong bumalik ang ating pong mga baguhan sa upuan. Patuloy po tayong magsusumamo sa mahal na Panginoon. Ngayon po ay ating banal na hapunan. No? So habang dinidistribute po yung tinapay at saro, may mahal, hallelujah, mag-concentrate po tayo. Kung kayo po ay nabigyan na po ng tinapay at saro, kung maaari, lumuhod po kayo, may mahal. Manatili na lang nakatayo yung mga hindi pa nabigyan, para malapitan po sa ating po mga ushers and usherates. Sabi po dito sa verse 26 ng unang Korinto, kapitulo 11, 26 hanggang 30. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep or died. Minamahal, hindi po ito basta-bastang gagampanin ng bawat isa. Ito po'y patunay na tayo ay niligtas na ng mahal na Panginoon. We belong to the kingdom of God. We are now children of God. Kung mayroon man tayo mga pagkakasala, yung tinatawag ng mga unguarded moments, pumasok sa ating isip, nabanggit natin na tayo ay nagkasala sa mahal na Panginoon, tayo po'y magsisi. Bago po natin kainin ang tinapay at inumin ang saro, minamahal. Kung hindi pa po tayo nabautismuhan, hindi pa kayo nabautismuhan, mangako po kayo na after po ng banal na gawain ay tanggapin po ninyo ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo, minamahal. Hallelujah. At hawakan po ninyo ang inyo po mga tinapay. Praise the Lord. Bago yan, tayo po ay magsisi. Manalangin po tayo sa pagsisisi, minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoong Hesus, minsan pa malapin humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali, anong mga aming naisip na gawa, nabanggit na aming mga labi na hindi kaaya-aya sa iyong banal na harapan. Patawarin mo ang bawat isa, mahal na Panginoon. Hallelujah, gawin mo kaming karapat-dapat sa banal na hapunang ito, mahal na Panginoon. Sa naunang dalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Welches Almeida, 10 panalangin ng kayang buong pamilya. Ito ang aming samod dalangin. In Jesus' name, Amen. Hawakan po natin ang ating pong mga tinapay, minamahal.
Ayon po sa unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23 at 24, "For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." Atin pong kainin ang tinapay. Hawakan po natin ang saro. Sa verse 25, "After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me." Inumin po natin ang saro. Hallelujah! 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 Glory to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Atin pong ilagay ang ating pong kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na mayroon pong karamdaman, minamahal. Kung wala po kayong naramdamang sakit, itaas po ang inyong mga kamay. Ano po yung mga kahilingan sa malapinon? Tayo po'y magkaisang manalangin. Dakil Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Minsan pa malapin humingi po kami ng kapatawaran. Samang kami na sumpungan na aming mga pagkakasala, pagkakamali. Ano mga aming naisip na gawa na banggit ng mga labi, malapinon na hindi kaya ayas yung banalapan. Patawarin mong bawat isa malapinon. Hallelujah. Sa naunang dalangin na aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wilson Meda, sa panalangin ng kanyang buong pamilya, sama-sama naming sinasaway. Ano mang gawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman,
sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer. Hindi mo sa incurable sickness and diseases, vices, problems, unbelief, and doubts, poverty, cast out, sickness, be healed. Be healed, be healed right now in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Tumayo po tayong lahat bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Minamahal, itaas po natin ang ating dalawang kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang makapangyarihang salita, ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ating pong beloved brother, Brother Lopi Daraido, para po sa ating special offering.